Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. So welcome back naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel na kung saan maghahatid na naman po tayo ng mga ilang balita na nakalap po natin itong mga nakaraang araw at mga nakaraang oras. So dito po sa News 5, ang pinakang top 5 na balita po dito ngayon pong araw na ito ay unang-una mga isiniwalat ni Garma gagamitin ng DOJ sa pagbuo ng kaso ukol sa war on drugs. Pangalawa po, tauhan ni Senador Go sangkot umano sa reward system ng war on drugs. Pangatlo, President Marcos iginiit ang pagtugon ng Pilipinas sa lumalalang climate change. Pangapat, survey, 73% ng mga Pilipino hindi susuportahan ng mga kandidato na pro-China. Panglima, mga ebidensya kay ex-Mayor Guo posibleng bumigat sa paglutang ng bagong testigo. So ganyan po kainit ang mga balita ngayon mga kababayan. Ngunit dito pa rin po sa News 5, sinabi po dito, dumami ang mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos Jr. habang nabawasan naman ang mga sumusuporta sa pamilya ni President or ni Vice President Sara Duterte ayon sa survey ng Okta Research. Yan po ay sa dahilan na marami pong isyong kinakaharap ang family Duterte po ngayon. Samantalang ito namang si Bongbong Marcos, ang ating current president, ay matahimik na gumagawa at kumikilos bilang ating presidente at kasalukuyan nga po na siya po ay nasa isang meeting sa ASEAN. At kung mababalitaan po ninyo, pinangunahan pa po ni President Bongbong Marcos ang ASEAN opening nito pong nakaraan lamang na meeting po nila. At dito po makikita po natin mga kababayan, itong si President Bongbong Marcos ay tahimik lamang pero kumikilos at gumagawa. Okay? So kagaya po ng mga nakaraang balita po natin, bumaba po ang bigas kahit kakapiranggot ang ibinaba nito. At least merong pagbabago po sa mga bilihin. Ayon naman po sa boxing fight, no po, sa mga boxing fans dyan, ito pong laban ni Casimero noong nakaraan lamang po na linggo. No po, nakita po natin na round 1 lamang po ang kanyang kalaban na si Saul Sanchez na inaakala po ng karamihan na magiging yamado. Ngunit sobrang bagsik pa rin ng mga kamao ng ating pambato na si Janriel Casimero dahil pinabagsak niya lamang po ito ng ilang minuto sa loob ng round 1. At dito nga po naipakita ni Janriel Casimero ang kanyang bagsik pa rin kahit na siya ay tumatanda na sa edad na 35, samantalang ang kalaban po niya ay si Saul Sanchez na nagkakaedad po ng 27 years old na inaakala po ng marami ay matatalo po dito si Casimero, pero naipakita niya po sa buong mundo once again na siya po ay mabagsik pa rin sa boxing. Isang balita naman po dito sa page ng Clear Edib. Sinabi po dito, breakthrough from REM space. First ever communication between people in dreams. Participants successfully exchanged information through lucid dreams in a groundbreaking experiment by a Silicon Valley startup. So wow, napaka-breakthrough po talaga nito, napaka-advanced po talaga ng experiment na to dahil nagawa po nila na managinip ang dalawang participants at sila po ay nagkaroon ng exchange of information or interaction sa kanilang panaginip. So successful po na nagawa po nila ito. Ito po ay isa sa mga hindi nasasagot ng science, no po, yung ating mga panaginip, kung bakit tayo nananaginip at kung saan ito nanggagaling. Hindi pa po ito masagot ng science, pero ngayon po, according to their experiment sa Facebook page ng Clear Edib, mapapansin po natin dito na the first communication between two humans in dreams has been achieved. So na-achieve na po yung communication sa panaginip at napaka-komplikado pong ipaliwanag po ito sa ngayon. So magbigay po tayo ng mga updates tungkol po dito sa mga susunod na araw. Samantala, balita naman po para sa mga estudyante sa DepEd Tambayan page. Sinabi po dito na 2 days na lang ang academic break na ibibigay sa mga DepEd learners ngayong SEM break. Di tulad ng dati na 5 days. So yan po yung isang balita ngayon sa DepEd. Especially ako po ay isang teacher. Magkakaroon lamang po ng 2 days break, which is sobrang kapos na kapos kung sakali man po na pagpapahinga ang pag-uusapan. So parang yan po ay weekends lang, na Sabado-Linggo. Ganun pa man, magpasalamat pa rin kung meron po tayong araw ng pamamahinga.
So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Once again, this is Pilipinas News Channel. Yan po ang ating naihatid na balita. Kung gusto po ninyo ng ganitong mga klase ng content, subscribe na po ang channel natin at i-hit na rin po yung notification bell at yung like button dyan para sa pagpapakita po ninyo ng suporta dito sa ating munting channel. At kung gusto niyo po ma-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating video ngayon. And once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.